Hello guys, hello Leo, welcome dito sa ating channel, Kapalaran 888 Leo. Alamin natin kung anong messages, vibration, divine energy para sa lahat. General reading. I hope na makuha mo yung energy Leo. So ito ay general, so I hope na kuhang-kuha natin yung mensahe. 332 or 323. Okay? So yun. Wow. So, nakikita natin dito, Leo, na for the month of December 2024 in general, posibleng merong magsisimula sa buhay mo. Okay? So, ibig sabihin yan, yung door to spirit, yung spiritual world, is sobrang malapit sa'yo. So, ibig sabihin, yung mga spiritual helpers, guides, mga ancestors mo, malas mo sa buhay na nasa spiritual world na, ay napakalapit nila sa'yo. Yung dimension is napakalapit sa'yo. So, kung may mga gusto kang sabihin, may hinaing ka sa buhay, ibulong mo lang yan kasi mararamdaman nila, maririnig nila yan. Okay? So, yung mga worries natin, 3 plus 2 is 5, yung worries natin, give it to God, give it to the universe, and yun. Dito sinasabi sir na maging positibo ka, okay? Maniwala ka sa sarili mo. Gamitin mo Leo yung skills mo, yung talents mo para sa personal and career growth. And sinasabi na kailangan magtiwala ka sa Panginoon, okay? Magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa guardian angels mo, sa ascended master, sa guides, and then magtiwala ka sa kakayahan mo. Blossoming abundance is number 3. So, nakikita ko na may isa-celebrate ka, Leo, na abundance na magbo-blossom. So, like for example, this month of December ay may celebration para sa Thanksgiving, it's either family, it's either para sa anak, sa apo. Marami kayong ipagpapasalamat sa Panginoon na yung 2024 is sobrang successful, sobrang prosperous sa inyo. Okay? Okay. Okay. I hope na maganda yung ano natin. Okay, so balance, justice, 8. Wow. So sinasabi na to na harmony, balance, alignment, abundance, success, and spiritual growth. So, fairness, good karma, love karma, kung ano yung ginawa mo sa past, ibabalik sa'yo yan na ganun din. Okay? Contract signing, diba, is balance. Double confirmation, guys. So, contract signing, documents, paperworks, lahat ng sacrifices mo, lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng ginawa mo sa past, ay ibabalik sa'yo ng universe tenfolds. And dito sinasabi na kailangan mo ng balanse sa bawat estado ng buhay mo. Okay? So, wag masyadong magpapagod ng sobra-sobra and wag din masyadong tumambay ng sobra-sobra. Okay? So, success, recognition, self-esteem. So, 6 of fire, 6 of wands. Sinasabi na, yun, inulit niya lang. So, lahat dito success yung pinag-uusapan. So, sinasabi sa'yo na may celebrate kang victory, success, recognition, rewards, awards, thanksgiving. May 9 of air tayo, tsaka distraction. Ang problema lang dito, may iba sa inyo na sobra-sobra kayong blessed, Leo, but meron kayong mga negative thoughts, negative emotion, worries, anxiety, na hindi kayo makatulog sa gabi, sa sobrang pag-iisip. Medyo distracted ka, hindi ka masyadong makapag-focus, and at the same time, hindi ka kontento. So, ibig sabihin, kahit ang dami mo ng blessings, kahit ang dami ng dumarating sa'yo na biyaya, sobrang successful ka, mayroon kang mararamdamang emptiness. Pwedeng namimiss mo yung isang tao, or namimiss mo yung dating buhay mo, or namimiss mo yung dating masayang buhay mo, or parang gano'n. So, hindi ka masyadong kontento and distracted ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Yung parang mabilis kang ma-distract. Mabilis mawala yung focus mo. Okay? And may
celebration, guys. Posibleng may bagong baby. It's either blossoming of abundance baby, blossoming of relationship, business, or pwedeng work. So, may magsisimula talaga. Okay. So, nakikita ko share dito, same card dito, na medyo hindi ka masaya. Ang daming blessings, bakit hindi ka masaya? Okay. So, napakabilis na balita ang darating sa'yo. Kidlat na balita siya. And dito sa balitang to, it's either tungkol siya sa relationship or pwedeng tungkol siya sa health. And yun, so dalawa yung mensahe dito ng 9 of Air. So sinasabi sa'yo na be strong, be courageous, kasi yun, ang daming blessings, pero nakikita ko hindi ka masyadong masaya, hindi ka makatulog, hindi ka masyadong positive. Bakit ganun? Ikaw lang yung nakakaalam yan, 'di ba? So yun, sabi dito, meron kang kailangan pagdesisyonan. It's either relationship yan or work. Pagdesisyonan mo siya, naghihintay ka eh. It's either naghihintay ka ng isang tao, o pwedeng trabaho, or may hinihintay ka, it's either tawag, it's either pera. Yun, pera nga. So, pwedeng humihingi ka ng tulong financial, sa isang kapamilya, sa isang tao na alam mo na tutulungan ka, and until na wala pa rin. So, sinasabi sa'yo dito na huwag kang masyadong mag-focus dyan sa hinihintay mo na yan. Okay? Kasi darating siya. Okay? From water sign siya, so pwedeng isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, ang posibleng makakatulong sa'yo. And pwedeng siya yung maging kapartner mo sa business, or pwedeng siya yung maging kapartner mo sa mga plano mo sa buhay. And pwedeng siya yung maging kapartner mo sa pag-iipon ng pera. Pwedeng asawa, pwedeng anak, or pwedeng kamag-anak, or kung sino man siya. So, nakikita ko siya dito, may mag-offer sa yung pera, or pwedeng puhunan, investment, na pwedeng makatulong sa'yo sa problema mo sa financial. Kung may problema ka, pero kung wala naman, mas magiging balance yung financial mo. And kung makikita mo dito, at the end of December 2024, mag-celebrate ka ng Christmas and New Year ng peaceful. Kasi financially, meron ka na hawak na pera. Okay, 7 of Wands. Ang nakikita natin dito na sobra-sobra kang workaholic. Okay? Nakikita ko share dito na sobra kang workaholic. Nagdo-double time, di ba, sa trabaho. Sobra kang determinado na makaipon ng pera. Sobra kang, sobrang abala yung iba sa inyo dyan. Kasi nag-wish or nagmamanifest ka ng perfect life. Perfection eh. Diba? Yung parang kung sa pera yung hinahanap mong perfection, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung financial success. Kung relationship, ganun din. Gagawa ka ng rason para maayos yung relationship mo. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!